Kevin, ngayong wala na ang nanay mo at paparating na ang tatay mo, mukhang tapos na ang maliit natin sa eskwela. Panahon na para humiwalay ka na, Sol. Maghahanap tayo ng trabaho at matutunan ng mga kasanayan. Magkakaroon tayo ng sarili nating maliit na tirahan. Magiging napakaganda nun. Hindi sigurado si Kevin kung sang-ayon ba siya sa pangmatagalang plano, pero dahil magandang ideya ang makaalis na agad sa lugar na iyon, naisip niyang bahala na kung ano ang susunod na mangyayari. Kung gayon, tara na sa ating sasakyan, kaibigan, huwag kang mag-alala. Laging nandito si Allen para mag-alaga sa iyo. Kaya pala, mas paniniwalaan mo pa ang sinasabi ng isang gansa kaysa sa tatay mo. Kevin, bilisan mo. Kailangan na nating umalis. Darating na si Mr. Franklin. At kapag nahuli niya tayo, patay tayo. Tumahimik ka, dilaw na ibon. Hindi ka alis, bata. Kevin. 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 Sabi ni Kevin, tumahimik ka at tigilan mo ang pagsigaw. Nandito lang ako. Ano na ang magiging desisyon mo? Ikaw na walang utang na loob na anak ko. Nalito si Kevin at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Sinabihan niya ang kanyang imaginary friend na si Alan at ang kanyang matabang ama na unti-unti naglalahok na maaari silang sumama pareho. Bahala na raw kung paano niya